Right, what's up mga boss? Kamusta po tayo lahat? So nandito po tayo ulit sa panibago pong review at this time ang i-review po natin ay isa pong mechanical keyboard. So ito nga po yung K-Move na TMKB. Actually nung una medyo naguluhan ako dito, akala ko talaga TACB, no? So pero hindi, ito pala ay TMKB. Ito po ay Technology Mechanical Keyboard. So this is from K-Move. Ito po yung P68C nila. So naka-sale po ito ngayon. Kung gusto niyo po ito i-purchase, yung link po ay nasa description down below. Actually gustong gusto ko tong keyboard na to dahil siya po ay napakaliit lang, no. Talagang saktong-sakto lang sa hands natin. Yun nga lang, kung kayo yung mga tipong taong kailangan ng numpad, kung kayo po ay gumagawa ng mga inventories, hindi ito yung para sa'yo. Yung pong target nito is mainly for gamers or yung mga tipong mga simple setups lang talaga, gaya po nung sa akin. Still, yung pong mga function keys ay very much accessible po dito. Ipe-press lang natin yung function button, then kung ano pong F keys ang kailangan natin. So kung kailangan natin ng F2, function 2, ganun lang po ang gagawin natin. Function F10, ganun lang po siya. And still, lahat po ng buttons dito ay programmable via doon po sa web-based na software to, napapakita ko po maya-maya. So sa kanilang website, so yung pong link nito ay nasa description down below. Siya nga po ay naka-sale. Ito po ay dati pong 7,600, no? Medyo mahal po siya kasi talagang napaka-premium ng keyboard nito. Mamaya paparinig ko sa inyo kung ano yung sound niya. Kapag talaga yung mga ganitong mechanical keyboards, isa sa mga pinakamagaganda dito is yung sound na gagawa niya tuwing magta-type tayo. Mamaya po ay magkakaroon tayo ng sound test po nito. So hindi lang siya natatapos yung kanilang sale dahil meron ka pa makukuhang 10% dito once nag-checkout ka na. So makikita po natin dito yung mga payment options niya. So pwede pong PayPal, pwede naman pong GCash dyan. I-link lang po ninyo yung GCash sa inyong PayPal. Meron po akong guide niyan dito po sa ating YouTube channel. So ito nga po yung K-Move P68C. Ang ganda po niya. So meron po siyang 8,000 Hz na ultra low latency. So talaga ang ganda kasi ang sarap niya pindutin. Adjustable precision. Meron po siyang customizable gaming driver. Yung nga po ipapakita ko po yung software mamaya. Instant trigger, no missed keys, dynamic RGB lighting effects. Yes, kumpleto po yan, lighting. Pero hindi lang siya ganun kaliwanag talaga yung lights, which is for me okay lang para hindi masyadong distracting, lalo na kung tayo po ay nagwo-work or nag-gaming, no, hindi naman yung masyado nagfa-flash sa mukha natin yung ilaw nito. Kaya okay po siya. Kaya po yung liwanag niya ay para sa akin sakto lang. Pero siguro konting liwanag pa ay hindi naman makaka-hurt sa atin. Pero yun lang talaga, hindi ganun kaliwanag talaga yung ilaw. Meron po siyang 4 advanced key functions. Meron po siyang premium magnetic linear switches. Ang ganda ito, mamaya papakita ko sa inyo dahil ang K-Move ay nag-provide po dito ng mga pantanggal ng keys. So meron po tayong single dito na pantanggal at meron din po yung 4 kaagad na mga keys na pwede tanggalin. So kung gusto niyo po mag-hot swap dito ng mga caps ay pwede po yun. Sa mga mahilig po mag-customize ng mga keyboards po dyan. Yan, so meron pong binigay dito. I'm not entirely sure kung talagang kasama po ito kapag pinurchase ninyo ito. Babalitaan ko nila kayo, lalagay ko po sa comments kung talagang kasama po ito on purchasing this keyboard. Pero ito po ay binigay sa akin. So ito ay kasama talaga. Pero itong 4 na switches, yung pang 4 switches po ay hindi ako sure kung talagang kasama po siya kaagad dito. At syempre meron po siyang durable aluminum positioning plate na napakaganda. Lightning fast response, engineered with 8,000 Hz polling rate and 0.3 millisecond latency lang for esports grade performance. Yun, no? So ako hindi naman talaga ako masyadong of a gamer, no, kasi hindi ako mahilig maglaro ng mga first person shooters na games, pero yung ganto on paper, napakaganda niya, napakabilis niya, napakasarap siguro maglaro nito. And of course, tandaan rin, ito po ay wired keyboard, hindi po siya wireless. Para sa akin, mas kung kayo po ay gamer, mas magiging reliable talaga ang wired na keyboard, no. Ito rin po yung kasama niyang cable which is braided, which is ang ganda talaga. Okay yung braided cable na to. So nasa sayo na lang kung gusto mo pong bumili na lang ng extra pa na customized cable. Marami tayong mabibili niyan sa ating mga shopping platforms. Kaya ganun, check nyo na lang po. Basta Type-C, gumagana po yan. Esports grade actuation, fully customizable RT, DKS, MT, and PGL function, supports macro recording, key mapping, and RGB personalization. So yung nga po, papakita natin mamaya yung app na ginagamit nila dito, which is web-based, na para sa akin okay, no, na very accessible siya. Hindi mo na kailangan mag-download pa ng app dito or ng software, which is nga po, basta puntahan mo lang yung website ay okay na po siya. So premium gold switches. So hindi ito yung normal na yellow switches, ito po ay gold switches, which is
palagay ko talagang mas okay siya. Hindi ako masyadong familiar sa mga switches, pero ako yung first try ko pa lang sa keyboard na to, napawaw kagad talaga ako sa performance at yung sarap niya talagang pindutin. Zero miss rapid trigger, break free from traditional mechanical constraints with ultra-responsive and precise action per peak gaming performances. Multi-layer silencing, pero hindi naman siya ganun ka-silent. Para sa akin, yung kanyang sound ay very much na talagang satisfying sa akin, para sa akin. Pero mukhang siguro compared sa ibang keyboards, kung kayo po ay nakasubok na ng ibang mechanical keyboards, ito ay talagang mas tahimik. Pero ito very satisfying talaga yung tunog niya. Siyempre sa ilalim ng keyboard, meron po siya ng anti-slip pads dito, which is okay. Plus yung riser pa, kung gusto mo po medyo mataas lang at yung talaga mataas na mataas, ay pwede mo po itong gawin sa keyboard. So, para talaga mas madali ka makakapag-type dito yan sa keyboard na ito. Actually, gusto ko yung keyboard na to. Wala akong problema on how it looks, yung performance niya. Isa lang talaga ang hindi ko gusto dito. Isa lang. Yung pong pwesto ng home button is nandito. Ako kasi, hindi naman talaga ako yung precise typer, yung talagang kaya kadalasan kapag tatype ako, kapag magbubura ako, napipindot ko yung home. So, ang nangyayari tuloy, yung pong pagtatype ko, dahil imbis na mag-delete ako or magbubura ako dito ng mga letters, napupunta sa home. So pumupunta. Medyo nakakairita talaga. Pero good thing na lang talaga dahil may software po ito at pwede natin baguhin yung functions nito. So ito po yung kanyang website, no. Yun nga po, ilalagay ko sa description down below yung pong kanyang web-based na software na pwede ninyong mabago ito. So yun nga, ang ginawa ko na lang dito is binago ko. So ginawa ko na lang yung home dito, ginawa ko siyang a delete key. So ang ginawa ko, pinagpalit ko yung kanilang functions dito. So syempre ito, nung pinindot ko to, then pipindutin ko lang po yung delete key sa keyboard ay okay na. Pero syempre, pag pindot natin dito sa taas, pwede naman na tayong pumili dito ng mga gusto nating keys. So ang pinili ko nga po dito is yung home key. So pinagpalit ko dala sila. So okay na sa akin yung page up, page down dito, okay na yan. Down right, okay na rin sa akin lahat yan, function keys. Yun lang talaga ang problema ko, yung pong home key na yan. So ginawa ko na siyang delete key. So kahit na mag-type ako na mag-type dito at ma-misclick ko yan, ay walang magiging problema. At that's solved my problem. At kaya para sa akin, ay almost perfect na talaga yung keyboard na to. Siguro yun na lang talaga yung lighting, medyo sana pwede pang palakasin. Pero kung titingnan natin dito sa kanilang app, nakasagad na siya yung pong yung lighting niya. So pwede natin baguhin pa yan. So nagbabago po yung kanilang light yan. Ewan ko lang kung nakikita sa camera, pero ayun nga. Yan. So depende sa iyo, pwede mo rin baguhin yung speed nito. Yan, bumilis. Tapos yung brightness parang para sa akin ay hindi pa ganun ka-bright, kaya okay na siguro yan, ganyan na lang. Tapos pakakapili tayo dito ng color natin, yung gusto mong kulay, pati po yung mga mapipili mo mga light mode dito ay pwede mong makapili pa. So sa key mapping na tapos na tayo doon, sa lighting tapos na tayo, sa actuation. So kung ano yung gusto mo, well ako hindi nga po ako talaga gamer, pero sa ngayon yan po, makakapili. Ang maganda dito, per keys ay pwede mong baguhin yung pong actuation, yung pong response niya dito, no. So kung ikaw po yung gamer, kailangan mo yung WASD ay medyo taasan or babaan yung pong dito, yung kanya po. For example, ito, yan, bababa natin, gawin natin 1.6 lang. Yan. So, ayan, 1.5. Ganon. So, pwede mo siyang baguhin dito. So, ayun po yung magiging travel niya at yung magiging actuation niya. At pwede mo rin pong i-calibrate ito na hindi ko nagagawin ngayon. So, masyadong tatagal yung video na to. Pero, you get the point na talagang pwede mong i-customize yung pong keyboard na to, which is para sa akin talaga okay, dahil napakaganda to, lalo na kung kayo po is yung lumalaban sa mga esports, or yung kahit hindi ka naman lumalaban sa esports, basta competitive ka, talaga maaasahan mo yung keyboard na to dahil sa pagiging customizable niya talaga. So sa others dito, pwede natin i-disable yung Windows key, which is madalas na ginagawa. Naalala ko nung panahon ng mga computer shop days. May computer shop kasi ako dati, no, kaya alam ko talaga yung ginagawa. Tinatanggal ito ng mga customers yung Windows key dahil tinatamaan nila, no, nung naglalaro pa sila ng Counter-Strike. Pero ngayon, pwede na natin i-disable yung Windows key, pwede natin i-disable yung Shift tab, yung Alt tab, yung Alt F4, no, in case na para hindi aksidente napipindot. So
saya. So pwede natin i-disable Windows key. Kahit pindutin mo yung Windows key ay hindi uubra, walang lalabas na Windows. Hindi talaga uubra yung Windows key na yan. Pero tayo, kailangan natin yan at gumagana na po yun sa ating PC. Ang maganda po dito, pwede tayo makapag-set ng profiles. So depende po kung yung key mapping, yung lighting, actuation, pwede mo ilagay sa mga profile set at pwede mo i-rename yan. For example, ito po is yung gagawin mo siyang gaming. Tapos ito pangalawa, gagawin mo siyang typing. Ganun yun. So nasa sa'yo na yan kung ano po yung gusto mo po dito. So save lang natin yon. Yan, save mo lang at makakagawa ka na ng profiles dito. So set mo lang. So ako po yung gaming ko, so bumalik sa dati yung home ko. So ito nga, gawin natin yung LA. So ito nga pong home. Yan, punta tayo dito. Then press natin yung delete key, magiging delete siya. Then natin yung apply. Then yung delete key, gagawin nating home. So hindi ko na mapipindot yung home dahil nga naka-delete key na siya. So gagawin na natin siyang home dito. Nasaan na ba yung home? Yan, so gagawin natin siyang home. Yan, tapos i-apply natin siya. So ayun na po yung pong kanyang key mapping dito, kaya okay. So pwede rin po tayo makapaglagay ng macro dito. So ito po yung makakapag-press ka ng keys all at the same time. So hindi ko na siya i-demo ngayon pero gets yun na yung point na to. So ang maganda dito sa keyboard mapping na to, pwede kang maglagay ng delay. So pwede kang maglagay ng keyboard event, ng mouse event. So kung anong key po yung gagamitin, re-record mo lang yan kung ano yung gagawin. At automatic, kapag pinress natin yung macro key na yon ay gagawin niya yung ni-record natin dito. So dito po sa function layer, so mapapansin natin dito, meron po dito mga naka light gray. So not remappable po yun. So ibig sabihin, hindi siya pwedeng baguhin. In the rest of the keys, ay pwede natin baguhin. So kung ano po ang gusto ninyo, pero para sa akin, yung default na yan ay okay na. No, para hindi na natin kailangan pang malito dito, basta yung F keys talaga importante sa akin dito. Kaya ayun, so syempre importante pa rin yung mga minus, equals, yung F1 hanggang 10, pero pwede pa rin naman tayo dito mag-remap pa rin at para ma-access natin yung F11 hanggang F24 depende sa pangangailangan mo. Ako ginagamit ko yung F12 para po sa save as sa Microsoft Word. So pwede ko ilagay yon somewhere dito. At punta na tayo ngayon sa sound test. So ang hindi ko pa pala napakita dito sa keyboard na kapag ipe-press natin yung caps lock, para malaman natin na naka-caps lock tayo, kapag pinress po natin siya ay may lalabas po siyang color red. So magandang touch yun para alam natin kung tayo po ay naka-caps lock dito at para hindi tayo malilito na hindi tayo magugulat na biglang ay naka-caps lock pala ako. So ayun, so ang ganda po nun. At ayun na nga po yung K-Move na T68C. Kung gusto niyo po i-purchase yung keyboard na to, again ay nasa description down below po ito. Naka-sale po ito, i-take advantage nito kasi para sa akin napakaganda nitong keyboard na to. Mura na yan for this performance na binibigay sa atin. So maraming salamat mga boss. I hope you like this video. Don't forget to subscribe. Thank you and God bless us all. Alright!